Na-adjust si Shushin kung saan kapag napaangat ka na niya, hindi ka niya na kayang paangatin ulit. Florin nakatanggap na naman ng nerf. At totoo ba na imbes na energy ang gamit ni Fanny ay magiging mana na? At iba pang mga paparating na item adjustment ang ipapaliwanag ko. Ito ang mga paparating na patch na kailangan mong malaman. Itong patch na to ay baka ilagay na sa official server ngayong bagong season. Kaya pakinggan nyo mabuti. Unahin na natin dito kay Shushin. Kapag ginamit mo ang iyong skill 2, mapapaangat mo ang kalaban. Pero hindi mo na ulit mapapaangat ang same na kalaban sa loob ng 4 seconds. Dahil nilagyan na nila ito ng interval. Pinabagal din ang pag-i-stack niya ng passive kaya mas mabagal na itong mag-knock up ngayon. At ang nakakalungkot pa dito, kapag ginamit mo ang iyong skill 2 kahit wala kang tinatamaan na hero, ay mababawasan na ang mana mo. Basta ginamit mo ang skill 2 mo, mababawasan mana mo. Kahit sa minions pa yan. Pero bilang kapalit nito, binawasan naman ang mana cost ng kanyang skill 2. And kung makikita nyo, ubos na yung mana doon sa original server pero sa advanced server, konti pa lang ang nababawas. Tapos, mas pinalakas pa ang damage ng kanyang skill 2. Gusto nila na makaburst na itong si Shushin. At yung ultimate niya, dinoble ang bilis ng pag-i-stack sa kalaban. Kaya ultihan mo lang yung mga kalaban mo, pagka skill 2 mo, mapapaangat mo kaagad. Mas pinababang mana consumption, mas pinalakas na damage, pero mas binawasan ang knock-up ability. Yung magbe-burst build na kaya dito kay Shushin? Si Badang naman ay na-nerf. Binawasan ang shield na nakukuha niya mula sa kanyang skill 2. At from 5 seconds, 3 seconds na lang ang naitatagal ng shield niya. Na-nerf din ang damage ng kanyang ultimate. Pero dinagdagan naman ang damage ng kanyang skill 1 sa late game. At yung cooldown 8 seconds na lang at all levels. Si Florin na nerf na naman, binawasan ang shield na kaya niyang ibigay sa kakampi niya na nakadepende sa kanyang total magic power. Sa mga nabuff naman tayo, nandito si Paramis kung saan tinanggal na ang force swing ng kanyang ultimate. Ibig sabihin, kapag pinindot mo ito, magkakas na agad. Wala nang delay. Nabuff din si Sheep kung saan mas malaki na ang kanyang shield na nakadepende sa kanyang HP. Dito naman tayo kay Fanny. Mana na ba ang gagamitin niya sa advanced server? Ang sagot ay hindi, energy pa rin. So yung mga napapanood nyo, fake news yun. Yung iba dun, kinakrap pa yung boses ko. Pero ang legit ay etong paparating na patch sa Twilight Armor kung saan na yung 20% attack speed reduction ng Dominance Ice ay nasa Twilight Armor na. Bali, dalawa na ang nagagawa ng Twilight Armor. Una, yung attack speed reduction. Pangalawa, kapag below 30% na lang ang HP mo, magre-recover ang 20% ng total HP mo. Inawasan din nila ang HP na makukuha mo sa item na ito, pero dinagdagan naman ang physical def. Yung damage reduction naman ng Twilight Armor dati ay nilagay nila sa Guardian Helmet. Kapag lumagpas ng 500 ang damage ng kalaban, re-reduce pa ang damage nito depende sa HP mo. Maganda to kasi malaki talaga yung HP ng Guardian Helmet. At nandito pa rin naman yung passive nito na mag-heal ka kapag out of combat. Nangyari ang lahat ng adjustment na ito kasi sobrang OP na ng Dominance Ice. Kasi nga, meron na itong 40 hybrid def. Tapos kapag marami pang kalaban ang malapit sa'yo, madadagdagan pa ito up to 30 physical and magic def. Kaya nilipat nila ang ibang passive sa ibang item. Malapit na mag-end season, baka ilagay na nila ito sa original server. Anong masabi mo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.